Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 3. 2 araw na lang at birthday na ni Hana. Ngunit sa halip na maging masaya, nalulungkot siya. Nitong nakakaraang mga araw ay hindi niya nakakausap si Matthew. Hindi na ito nagagawi sa mansyon nila at hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Ganon din ang kanyang text message. Pakiramdam niya ay iniiwasan siya ng nobyo. Narinig niya ang tinig ng kanyang yaya sa labas ng pinto ng silid nila. Hana, magbihis ka na. Ngayon na natin kukunin ang pinatahi mong gown. Kailangang isukat mo kung sakto sa'yo. Oo, yaya, tugon niya at patakbong pumasok sa banyo ng silid para mag-shower. Namimili na siya ng isusuot sa kanyang closet nang maisip niyang puntahan si Matthew. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang makita at makausap ang lalaki. Gusto niyang magkaroon ng assurance na walang nagbabago sa relasyon nila. Ngunit ang problema ay nasaan kaya ang kanyang mahal. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text dito upang tanungin kung nasaan ito. Hindi sumagot ang nobyo. Ilang beses pa rin niyang itong pinadalhan ng text message pero walang tugon. Ilang beses na rin niyang tinawagan ang phone nito pero pagkatapos ng isang ring ay out of coverage area na ito palagi. Pinapatay kaya ng lalaki ang cellphone nito o talagang lobat lang ito? Tumawag siya sa bahay nito sa Alabang at nalaman niya mula sa katulong na naroroon ang lalaki sa condo unit nito sa Green Hills. Tuwing isinilid niya ang cellphone sa shoulder bag, sosopresahin niya ang katipan. Pupuntahan niya ito sa condo unit nito. At kailangang maging maganda siya. She took extra care to make sure she looked lovely. Suot niya ay pulang bestida at hakab na hakab yon sa kanyang figura. Matapos silang makuha ni Nancy ang kanyang gown na ipinapatahi sa isang sikat na couturier, ay dumiretso na sila sa Rustan. Namili sila ng iba pa niyang kailangan. Maya-maya pa ay bitbit na ng driver na si Carlos ang kanilang pinamili at patungo na sila sa parking space ng Rustan. Yaya, may pupuntahan pa pala akong classmate. Pwedeng mauna na kayo? Pagdadahilan niya. Aba, ipapahatid na kita kay Carlos. Nako, wag na ho yaya. Maagap niyang tutol. Magta-taxi na lang ho ako. Halatang bantulot si Nancy. Napayagan siya. Baka magalit ang daddy mo pagka nalaman niyang iniwan ka namin. Alam mo naman ang sitwasyon ngayon. Uso ang kidnapping. Yaya naman. Ay naman si yaya talaga. Hayaan nyo, mag-iingat ako. Napipilitan itong sumunod. Sumakay ito sa kotse. Mag-iingat ka ha. At huwag kang magpapahating gabi. Tuwang kumaway siya at nagmamadaling naghanap ng outlet ng Red Ribbon. Bibili siya ng cake para sa ipapasalubong niya kay Matthew. Ilang saglit pa, sakay na siya ng taxi at patungo siya sa tinitirhan nito. Maya-maya pa ay isang gulat na Matthew ang nagbukas ng pinto ng condo unit nito. Hana? Bulalas nito. Papungay-pungay ang mga matang ninitian niya ang binata. Hi! Anong ginagawa mo dito? Nagpalinga-linga pa ito sa labas ng unit na tila ba takot na baka may makakita sa kanya. Napadaan lang. Namili kami ni Yaya Nancy ng mga gamit sa birthday party ko. Naisipan kong dalawin ka at bilhan ng cake.
Itinaas pa niya ang kahon na kinalalagyan ng blueberry cheesecake. Nakatanga lang ang binata. Hindi mo ba ako papapasukin? Napabuntong hininga ito. Luke, baka magalit ang daddy mo kapag nalaman niyang dumadalaw ka dito. Hindi naman niya malalaman eh. Pwede na ba akong pumasok? And she flashed a smile, dimples and all. Nag-aalangan ng kasintahan. Halata ang pagiging uneasy nito na tila may kinatatakutan. Go home, Hannah. Hindi maganda sa isang babae na dumadalaw sa isang lalaki. Sinikap niyang patigasin ang tinig maski labag sa kalooban. Gumuhit ang hinanakit sa kanyang mukha dahil nahalata niyang ayaw siyang i-entertain ng binata. Is there something wrong? May pangambang tanong niya na hindi na rin naitatago ang hinanakit dito. You never answered my call or my text message. Iniiwasan mo ba ako? Nakaramdam ito ng awa para sa kanya. No, of course not. Anito na umiling pa. Bigla-bigla ay lumabas ang isang babae na nakatapi ng tuwalya galing sa bedroom ng lalaki. Matthew? What's taking you so long? Natigilan ito pagkakita sa kanya. Si Matthew ay parang magnanakaw na nahuli at hindi nakakilos. Hannah was shocked. Nabitiwan niya ang dalang nakabox na cake at bumagsak siyon sa paanan niya. Umatras siya ng isang hakbang and felt she had fallen off the edge of the world. Nanginginig ang buo niyang katawan sa tindi ng selos at hinanakit. She looked at him with accusing eyes. I hate you! I hate you! I hate you! I never want to see you again, Matthew! Ever! Nahihilam na sa luha ang mga mata niya at bago pa bumagsak ang mga yon ay tumalikod na siya at patakbong nilisan ang lugar na yon. Hannah couldn't believe what she was experiencing. Everything within her screamed to deny what had happened to her father. The reality kept hitting her in fresh wave of shock. She cowered deep in herself like a small, terrified child. Dahil nag-iisa na lang siya ngayon, pero kailangan niyang magpakatatag. Nakalagak ang mga labi ni Alfredo sa final resting place nito sa Memorial Park, katabi ng puntod ng asawa. Hindi na niya napansin kung sino-sino ang mga taong nakiramay dahil parang robot siyang hinarap ang katotohanang wala na ang kanyang ama. Inilihin nito sa kanya na may prostate cancer ito. May pagsisisi rin sa kanyang panig kung bakit hindi niya sinamantala ang pagkakataon noong nabubuhay pa. Masyado siyang nagpakalunod sa kabiguan niya kay Matthew at naisantabi niya ang kanyang ama. Ang tagal niyang inalagaan sa dibdib ang galit para sa dating nobyo. He betrayed her. Sinaktan nito ang bata niyang puso. He was first love. He was her first heartache too. She never forgave him for that. Kahit 5 taon na ang nakakaraan. And because of him, ayaw na niyang magmahal. Dahil naramdaman niya ang napakasakit pala na masaktan at ayaw niyang maranasang muli yun. She was badly disillusioned. Tuwing sasapit ang kanyang birthday, ay hindi niya maiwasang maaalala ang mapait na pangyayaring iyon. Pagkagaling niya sa condo unit ng binata noon, ay iniwasan niya ito. At pagka-graduate niya ng high school, ay nagpaalam siya sa ama na sa London na siya magpapatuloy ng pag-aaral. Pinayagan siya at doon siya nag-aral ng college. Nanirahan siyang mag-isa roon
independently, and from then on, hindi na niya tinangkapang umuwi. Ang ama na lamang niya ang dumadalaw sa kanya roon. Pero ang nakakapagtaka, wala siyang natatandaang nagtanong sa biglang pagbabago niya. Kahit na tila wala si Hana sa sarili, hindi pa rin nakaligtas sa kanya ang pagdating ni Matthew noong unang gabi ng lamay para kay Alfredo. She felt as if she was stabbed in the heart, remembering the past. It was a good thing her eyes were hidden behind dark lashes, and whatever she felt that moment upon seeing him again, after 5 long years, ay hindi nito mababasa. Right at this moment, she was too vulnerable. Kung siya lang ang masusunod, ayaw muna niyang makita ang binata. Pero alam niyang hindi pwedeng mangyari yon. He was a family friend. Baliktarin man ang mundo, ngunit gagawin niya ang lahat upang makaiwas dito. Hindi na niya ito kailanman iwe-welcome sa mansyon pagkatapos ng libing ng ama. She looked away from him as he walked toward her father's coffin. Alam niya, he was watching her. Sinusundan nga siya ng tingin ni Matthew. Napansin nitong wala na ang awkwardness sa mga kilos niya. Bawat galaw ng katawan ay nagpapakita ng kumpiyansa sa sarili. Lumapit ito sa dalagang nakatayo, ilang dipa mula sa kanya at sa kabaong ni Alfredo. Hana, malungkot na anas nito, at napatigil sa paghinga ang binata nang lumingon siya. Naalala nito ang naging huli nilang pagkikita. Natatandaan pa ba yon ng dalaga? Wala itong napansin na pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Huminga siya ng malalim and tilted her head, naughtily waiting for him to speak. Condolence. Matthew extended his hand to her, but his intention was to embrace her, to comfort her, dahil alam nito kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Nagulat si Hana, but she reached for his hand more of a reflex action. His touch made her remember things she'd spent years trying to forget. She was angry with herself because of the way Matthew could still make her feel with just a handshake. Binawi niya ang kamay mula sa lalaki at isang tango ang ibinigay niya rito bago siya lumayo at umupo sa isa sa mga upuang itinalaga para sa mga bisita. Napasandig siya sa kanyang upuan at pumikit. Hindi na niya hahayaan ang sarili muling maapektuhan sa pagkikita nila ng dating nobyo. Matapos ang isang linggong pagluluksa, alam ni Hana na kailangang harapin niya ang dapat harapin. Nakipag-appointment na siya sa kanilang abogado at nagising lamang siya sa tila matagal na pagkakahimbing nang marinig niya ang last will and testament ng kanyang ama. At habang binabasa ito ng kanilang abogado, ay hindi niya mapigilan ang pagkamangha. Isinasaad sa testamento na sa pagtungtong niya sa edad na 25, ay doon pa lamang siya magkakaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian ng kanyang ama. At pati na rin sa kumpanya na pag-aari nito. And for the meantime, habang wala pa siya sa edad na yon, si Matthew Rosales ang tatayong guardian niya at may karapatan ito sa lahat ng kanyang mana at pati na rin sa kanya. Walang desisyon siyang gagawin na hindi dadaan sa approval ng binata. She was sitting mad. Just wait a minute. Putol niya kay attorney. Naniningkit ang kanyang mga mata sa galit. What gave my father that idea? Hindi ko na kailangan ng guardian. I can decide for myself. Matanda na ako. I'm 21 years old. Nagkibit balikat ang butihing abogado.
Iniutos siya ng ama mo at yan ang isinasaad sa testamento, Miss Aguilar, at hindi ko pwedeng tutulan. May isang luhang gumulong sa kanyang pisngi at sa halo-halong emosyon na rumaramdam ay pagalit na pinahidyo ng kanyang kamay. I'm sure there's someone behind this. Hindi magkakaroon ng ganyang idea si Daddy kung walang nagsasuggest. He knew very well that I'm an independent woman and I can take care of myself. I can ever decide for myself as well. Huminga ng malalim ang matanda dahil sa nakikitang emosyon na bumabalot sa kanya. Ipagpapatuloy pa ba natin ang pagbabasa sa Huling Testamento? Nawala na siya ng ganang malaman pa ang iba. Ang mga nilalaman ng Last Will and Testament. Nahawakan niya ang noo na biglang sumakit. Maybe we can continue it tomorrow. Wala ako sa huwisyo para ipagpatuloy ang pakikinig. Isinara na ng abogado ang folder at ibinalik yon sa attache case. Well, if that's what you want, tumayo na ito at inilahad ang kamay. Napilitan si Hana na makipagkamay rito. I call you up tomorrow if you are ready, anito. Walang ganang tumango siya. Nang wala na si attorney sa library, kung saan binabasa ang testamento ay tila nanlalambot na napaupo siya muli sa sopa. Hindi kaya si Macho ang nagbigay ng idea sa kanyang magulang na ito na maging guardian niya? Hindi kaya balak na naman itong paglaruin siya? Baka ang akala nito ay in love pa siya rito. Well, madidisappoint ito sa kanyang malalaman kapag ka nagkataon. She doesn't love him anymore. And she will tell him that point blank. Inilihim niya sa lahat kung gaano kalaki ang pagkasuklam niya kay Matthew, kung gaano kalaki ang sugat na nilikha nito sa musmus niyang puso. Sa loob ng 5 taon ay kinalimutan na niya ito at ngayon ay magiging guardian pa niya ang lalaki. Bakit kailangan maging ganito ka-cruel ang kanyang future? Life is so unfair. Kinabukasan, mataas na ang araw nang magising si Hana. Natagpuan niya ang kanyang yaya na inilalapag ang breakfast tray sa ibabaw ng bedside table. Nakarinig sila ng busina ng sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Good morning, Yaya. Yaya, are we expecting a guest? Tanong niya, sabay upo sa kama. Good morning din. Nag-iisip ang 50 anyos na tagapag-alaga. Wala akong matandaan. Baka ang abogado niyo yan. Hinagilap niya ang kanyang tsinelas at hinalbot ang robang nakasampay sa likod ng upuan ng dressing table. Masyado pang maaga kung dadalaw si Attorney Buencamino. Ani na humarap sa tukador at isinuklay ang mahaba niyang buhok. I better check. Pababa na siya sa hagdan ng marmol nang mapatda siya sa kinatatayuan. Si Matthew ang pumasok sa front door at nakasunod dito ang hardinerong si Paeng na bitbit ang isang malaking traveling bag. Hindi na niya magawang bumalik sa silid dahil napatingala ang binata at nakita siyang nakatayo sa gitna ng hagdan. Ang tagal na nagtama ng kanilang mga mata. No one dared to speak until his face broke into a smile. Hi! Nagkaroon si Hana ng matinding hinala kung bakit naririto ang lalaki. Mariing tumikom ang kanyang mga labi. What are you doing here? Malamig ang tinig na usisa nito. Napalis ang ngiti sa labi nito. Following your father's order. My father's order? Nagmamaang-maang ang ulit niya. Kumunot ang noon nito. Don't tell me. You're still not aware about the last will and testament? What about it? Hamon niyang iniinis ang nakahalukip-kip na dalaga. Attorney called me yesterday
At sinabi niyang nag-ausap na kayo regarding some of the details of the will. Hindi pa nga lang tapos ang pagbabasa niya sa testamento dahil masama daw ang pakiramdam mo. Napasamid siya. At anong plano mo ngayon? Nagkibit ito ng balikat. I'm going to stay here once in a while to check on you. She was right. Iyon nga ang balak ng lalaking ito. Don't you think you are being ridiculous? Following Tito's request, Hana, is not being ridiculous. Balik nito. What did you tell my father para magkaroon siya ng ganyang idea? Ikaw ba ang nagsabi sa kanya na maging guardian kita? Napailing ito. Hindi ako kailanman nakikialam sa affair ninyong mag-ama. Nagulat din ako nang ipagbilin kanya sa akin. At dahil nakasaad yun sa testamento, I'm responsible to take care of you and the company. I don't believe you. You manipulated Daddy. Ako sa niya. Fine. Ang tila naiiritang sagot nito. You can think whatever you want to think. Binalingan ni Macho ang hardinero at kinuha mula rito ang traveling bag matapos makapagpasalamat. Nagsimula itong umakyat sa hagdanan at nang nalampasan na siya ay hindi siya nakapagpigil na sitahin itong muli. And where do you think you are going? Upstairs. I'll be occupying one of the guest room. Lumingon ito sa kanya. Bakit mo na itanong? Sasamahan mo ko? Anitong nakakaloko. Is it stated in the testament that my guardian should live here? Mataray na asik niya. Mas madali kitang mababantayan. Katwiran nito. Don't take my father order literally, Mr. Macho Rosales. Hindi dito pinansin ang sinabi niya. Nagpatuloy ito sa pag-akyat habang bitbit ang malaking traveling bag. Mabilis na sumunod siya sa binata. Perhaps we can make a compromise. Umaasang tanong niya. I think about it. Anito, tuloy-tuloy na ito sa itaas. Gigil na napakuyom siya sa kanyang kamay. But she was not giving up yet. Palabas na si Nancy sa silid ng alaga. At napatda ito nang masalubong ang lalaki. Aba Matthew, ikaw pala. Tuwang bati nito at napako ang paningin sa bitbit na bag ng binata. Saglit na gumuhit sa mukha nito ang pagtataka. Dito muna ako, tutuloy manang, magalang na tugon nito. Nagliwanag bigla ang mukha ng matanda sa kanyang narinig. Aba, magandang idea yan para hindi malungkot si Hana. Alam nyo naman, nag-iisa na lang yun sa buhay. Muntik nang mahirinan ang dalaga sa sinabi ng kanyang yaya. Tinapunan niya ito ng galit na tingin na pilit naman itong binabaliwala. Iyon din po ang nasa isip ko manang eh. Halika, ituro mo kung alin ang silid ang gusto mo. I'd like to have a room near Hana. At narinig niyang sagot nito na lalong nagpausok sa kanyang tenga. Padabog na pumanhik siya sa dumiretso sa kanyang silid at pabalibag na isinara ang pinto na parang isang nagtatampong bata. Hindi siya makapapayag na mag-stay dito si Matthew. Pero bakit siya natatakot? Hindi kaya mahal pa rin niya ito? No! Her heart screamed and denied that possibility. At dito na po natatapos ang chapter 3 ng aking kwento. Nawa po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you and God bless all.